Narito ang isang dramatikong kwento tungkol sa malakihang anti-corruption crackdown na inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na maaaring umabot sa 3 minutong salaysay. Noong isang maulap na hapon sa Malacanang, tumayo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng mga mamamahayag at nakipagharap sa kamerang tila pinipilit sabihing, "Ndak, wala silang Merry Christmas." Sa mga matang seryoso, inihayag niya ang isang matapang na crackdown laban sa katiwalian, partikular na sa mga proyektong flood control na umano'y pinagkukunan ng malalaking anomalya. Ayon sa kanya, natapos na ang pagsusuri ng isang independenteng komisyon at ngayon ay may nakabinbing kaso laban sa hindi bababa sa 37 malalakas na politiko kasama ang mga prominenteng negosyante, 1826 construction executives at ilang opisyal ng gobyerno. Nilinaw ni Marcos na kasong malversation, plunder, falsification at iba pa ang isinampa, hindi para lang sa palabas, kundi para makuha pabalik ang pondo ng bayan. Hindi lamang iyon, naglabas ang Anti-Money Laundering Council ng 7 freeze orders mula sa Court of Appeals na sumasaklaw sa mahigit 6.3 bilyong assets na iniugnay sa mga pinaghihinalaang kumita sa anomalya. Sinabi ni Marcos na ang gobyerno ay nagsasagawa rin ng mga reforma sa infrastruktura at magkakaroon ng transparency portal para masubaybayan ng publiko kung sino-sino ang tumatanggap ng kontrata, saan inilalagay ang proyekto at kung ano na ang katayuan nito. Nindinuyos na purpose team. Sa kanyang State of the Nation address noon, inilarawan niya ang ilan sa mga proyekto bilang palpak at gumuho, ilan ay guni-guni lang, na parang mga larawan sa papel na hindi tumutugma sa tunay na konstruksyon. Dito, pinabulaanan niya ang mga sumisibol na akusasyon na hindi lang kawalan ng kalidad ang problema, kundi sadyang may pagbabalik ng malaking porsyento bilang kickback o komisyon. Habang umiinit ang usapin sa publiko at dumadami ang mga nagpoprotesta, malinaw na ang pangakong ito ni Marcos ay may bigat. Pipilahan ng kaso yung mga big fish, giit niya, na hindi paborito sa ilan pero kailangan gawin para managot ang sinasabing nagpatakbo ng sistemang may korupsyon. May mga nagsasabi rin, tama lang na dahan-dahan ang proseso. Ipinapaalala ng presidente na mas mabuti pang mag-ingat kaysa magmadali at magkamali dahil sa takot na may makalusot dahil sa legal na teknikalidad. Ngunit sa kabila ng babala, may optimismo sa Malacanang at sa hanay ng mamamayan. Ang mga frozen assets, ang malilalang kasong kriminal at ang masusing investigasyon ay maaaring humantong sa isang makabuluhang pagbabago. Sa pagtatapos ng press briefing, naging malinaw ang mensahe ni Pangulong Marcos. Ang administrasyon niya ay hindi magtatago kahit sino sa pag-aresto sa mga may sala. At para sa marami, ang pahayag na makukulong bago magpasko ay hindi lamang pangako, kundi babala na ang sistema ay sasalamin sa hustisya